Hala, ano to? Grabe. Kakapasok lang, breaking news, tumatakas daw. Ayan, syempre ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at balita dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na nating pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang videong ito, ang balitang ito. At bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Pinoy TV, Balitang Pinoy TV. Pero bago ang lahat, paki-like, paki-share dito sa ating video, Ngayon, guys. syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. At bibigyan ng reaksyon walang iba, kundi si Sir Donmar TV. At syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Sir Donmar TV, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po tayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Donmar TV. Ipagpatuloy natin. Guys, sa mga nanonood at sa mga first time dito nanood sa ating YouTube, no, sa Donmar TV. Subscribe na po kayo. Click the notification bell at i-click nyo na yung all, no, para ma-notify kayo. Libre lang naman yan mag-subscribe. Okay? Walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga trending na balita. Okay, breaking news. Dahil itong si Martin Romualdez at itong si Zaldico ay nag-announce na ang ombudsman na sasampahan na sila ng kaso. Ayan, nag-breaking news kanina na ito raw si Martin Romualdez ay nagtangkang tumakas palabas sa bansang Pilipinas. Yan po ang ating itatalakay ngayon, no? Tingnan lang natin. Tumatakas na. Ang taong hindi guilty dapat hindi tumatakas, dapat humaharap. Kung itong ombudsman na inilabas na statement nila, itong si Clavano, no, na siya yung spokesperson ng ombudsman, alam naman natin yung ombudsman na si Rimulya ay hindi na tayo masyadong naniniwala sa mga gimmick nito. Hindi muna tayo maniniwala na ito ay siseryosohin nila na si Martin Romualdez ay sasampahan na raw nila ng kaso. Tingnan lang natin, kasi it's better said than done, di ba? Dapat totohanin muna nila, dapat makakita muna tayo na si Martin Romualdez ay talagang kagaya ng ginawa nila ni Marcoleta at ni Mike Defensor na talagang kinulong nila, no? Kasi po non-bailable naman yan, no? Kung sasampahan nila ng kaso na corruption, plunder o kung anumang isampa nila, tingnan lang natin. Kasi ang sabi ng iba ay gimmick na naman yan para may pangsona itong ating bangag na presidente, di ba? At sa kahuli-hulihan ng video na ito ay pakikinggan rin natin ang debate nitong si Jokno at itong si Attorney Powa, na kung saan pinagdidebatihan nila kung dapat bang buksan o itong isupina itong bank records ni VP Sara, no? Kung talaga bang tingnan natin, no? May lalabag ba ito sa batas o hindi? Yan ang pag-uusapan natin, ha. Ito, unahin muna natin ito, ha. Itong naglabas ng statement itong ombudsman, no? Tingnan natin kung ano ang laman nito at magre-react tayo. Play. The Office of the Ombudsman is set to file 2 separate complaints for preliminary investigation against former House Speaker Martin Romualdez, Mr. Elizaldico, and several other. Wag puros kuda, ha, kasi nakakaumay na eh. Anong ibig kong sabihin? Nung DOJ pa kayong dalawa ni Rimulya noon, mahilig kayo sa kuda ng bibig ninyo, no? So, ang gusto ng taong bayan ay action, hindi puro salita, ha? One for plunder under Public Act number 7080, and another for violation of the Anti-Money Laundering Act as amended. Let me be precise about what this announcement means. Pero masasabi ko ba dyan, totoo ba yan? Tama naman yung sinabi ni Sir Donmar, eh. Ang hirap ng puro kuda lang ng kuda, yung salita ng salita na huhulihin. Parang lumang tugtugin na yan, eh. What it does not mean. A complaint for preliminary investigation is not a conviction. It is not, at this stage, a formal charge before a court. It is the office's determination that the evidence gathered is substantial enough to warrant a full and formal inquiry into whether or not the case should be filed in court. Every respondent will be given the opportunity to answer. The presumption of innocence stands, as it must, unless and until proven otherwise in the proper forum. At this point, we will ask the respondents, including former Speaker of the House, Martin Romualdez, to answer the allegations contained in the complaint and put forth his defense. Once we receive his defense and that of his co-respondents,
the case will be submitted for resolution, and the decision will lie with the panel of prosecutors whether or not the case should be filed in the Sandigan Bayan. I would like to assure the public that this office follows the evidence where it leads, regardless of the office once held, the influence still wielded, or the political weight of the name involved. Our investigation identifies former Speaker Romualdez as the central figure in a scheme built on the diversion of public funds meant for flood control projects. Funds that were supposed to shield Filipino communities from the very floods that year after year take their homes, their livelihoods, and too often their lives. His co-respondents in this complaint include former Congressman Zaldico, among others. At the core of this case is the testimony this office does not take lightly. Sworn statements from 8 individuals who formerly served as Mr. Co's own security personnel. People who were present, who moved with him, who witnessed the exchanges firsthand, detailing the amounts delivered from Mr. Co to former Speaker Romualdez. This is not hearsay passed down secondhand. Masarap talagang pakinggan, no? Kung totoo, di ba? Kasi kahit ako, diskumpiyado pa rin ako dyan. Kung kaya talaga nilang gawin yan. No? Pero siguro, nagsasalita sila ng ganyan is para sabihin nila na transparent kami. Diba? Kasi syempre, yung pagkakahuli kila Marcoleta, kila Jinggoy, madami na siguro silang nadidinig na salita. So, parang si Romualdez, si Zaldico is parang kinikilusan nila para kahit papaano, pampalubag loob sa mga tao na nadidismaya sa kanila. Diba? Pero sana nga is totoo ito. 'Di ba? Kung totoo ito, maganda 'to kasi sila naman talaga yung hindi ko naman sinasabi na talagang sila na, no? Pero sila naman talaga yung parang pinaka main na sinasabi ng mga yung parang madalas banggitin ng mga testigo. 'Di ba? It is a first-hand account from those who were there. That testimony does not stand alone. It is corroborated by an independent evidentiary trail from money exchange companies to bank transfers to shell companies, all using personalities tied to the former Speaker, Martin Romualdez. The former security personnel of Mr. Zaldico record the first trace of money from Mr. Zaldico to the former Speaker. Investigation yields, however, that the money trail did not stop there. In an apparent attempt to cover up the extraordinary wealth, the money was exchanged, commingled, and laundered through an elaborate scheme. The result? Numerous luxury houses and condominiums, extravagant investments in different industries, and enough money left to change narratives, buy opinions, and attempt to destroy and manipulate evidence. Records drawn from the Anti-Money Laundering Council, money service businesses, and corporate structures that our investigators allege were used as an instrument in this scheme, when read together, tell one consistent story. Further, despite a precautionary whole departure order issued by the Sandigan Bayan, this office has received credible intelligence reports that former Speaker Martin Romualdez has not ceased attempting to leave the country. Bye. The office calls on all relevant agencies to make sure that this does not happen. Let me make this clear. Kumbaga parang sisiguraduhin nila na hindi talaga makakalabas ng bansa si Tambi. We are not done collecting evidence. We are not done filing cases. The investigation reveals more and more each day and each week. To look away at this point is contrary to the very mandate of this office. So, we build cases as the evidence comes, and each element and crime becomes more apparent. As more come, the more we work, and the more our cases churn. To every Filipino who has watched this scandal unfold with mounting anger and mounting doubt, who has asked again and again whether accountability would ever reach the top of the scheme, or whether it would stop, as it so often has somewhere in the middle, I say to you, the evidence has spoken, and this office has acted on it. Funds meant to hold back floodwaters were instead allegedly diverted into private hands, while communities were left exposed to the very disasters those funds were meant to prevent. The betrayal deserves and will receive the full and fair weight of the law. This office will provide further updates as these complaints proceed through preliminary investigation. We thank the media for their continued diligence in covering this case
and we thank the Filipino public for their patience as due process, real due process, Kaya pinapakinggan is allowed muna to run natin its to, course. mga katunay. Maraming salamat. Ito yung sumunod. Ewan ko lang ha Ano kung yun? sinadya ba ito ni Martin Romualdez? Ha? Na talagang iiwas siya dito, na natakot siguro siyang magaya siya ni Marcoleta at ni Mike Defensor na totohanin, kasi duda ko parang nagdududa lang ako parang drama lang siguro ito, no? Oo, kayo mga katunay, sa tingin nyo ba is totoo ito na kayang-kaya nilang kasuhan, hulihin si Romualdez? 'Di ba? Kasi para sa akin, ang talagang mga nakakasuhan ngayon, yung mga hinuhuli ngayon, talagang yung mga kalaban, yung kumakalaban sa administrasyon talaga. Pero kung ito naman siguro, si Romualdez, hindi naman kumakalaban, parang diskumpiyado tayo dyan. Lalo na pag nahuli yan, sa tingin nyo ba? O rin, nahuli yan, nakasuhan yan. Sa tingin nyo ba, hindi magsasalita yan? Sa totoo lang, ang dami talagang naghihintay na magsalita yan si Romualdez. Dahil talaga kapag yan, halimbawa, kung talagang siya may kinalaman, halimbawa, no, hindi ko pinupunto na may kinalaman siya. Baka mamaya may mga mag-react na ropa pips ni Romualdez, hindi ko pinupunto, no? Baka mamaya, syempre, mahuli siya, ganto, ganyan, ikulong siya. Sigurado ba yan talaga na hindi magsasalita? 'Di ba? Syempre, kumbaga, parang hinila nyo na ako Hinila nyo na ako pabagsak. Kumbaga, sama-sama na tayong madamay dito. Oh, may posibilidad kaya na gawin niya yun, mga katunay? Kaya talagang ang dami talaga. Bukod kay Saldi ko, sigurado, mas maraming mga pagsabog yan. Kung sakasakali. Di ba? Para magmukhang parang sasabihin ng wala na kasing naniwala dito kay BBM Baka inutusan ito ni ni BBM itong seremoniya. Tsaka kung iisipin talaga natin, baka mamaya ito ay pagpapabango lang. Gaya nga ng sinabi ko kanina, syempre, yung pagkakahuli kila Marcoleta, kila Jinggoy, kila Defensor, is talagang maraming taong bayan ang umaalma dyan. Na parang, sila pa yung mas naunang ikulong, sila pa yung mas naunang hulihin, samantalang yan, no? Yung mga binabanggit ng testigo na yan, yung mga sila Tambi, hanggang ngayon, hindi naiimbestigahan, hindi nakakausap, hindi ganto, ganyan, hindi hinarap sa kung ano-ano, is parang wala lang. 'Di ba? Parang binabaliwala lang sila, parang hindi sila nakikita. So parang siguro naiisip nila, naku, masyado na tayong nadadali ng mga tao, is parang bigyan natin ng ganto, sabihin nyo, ganto, ganyan, nahuhulihin yan, parang ganto, parang kakasuhan yan, ganto, ganyan. 'Di ba? Para maisip ng mga tao na, halos lahat pala, 'di ba? Parang gano'n. Yung parang tipong ginagawa tayong tanga. Pasensya na sa sinasabi ko, no? Kasi sa totoo lang, hindi na kami naniniwala Ang hirap maniwala. Dito pa lang Diyos ko, mas nauna pang nakulong si Marcoleta kaysa dyan. Katotohanin mo na yung si Martin Romualdez para naman tataas yung rating ko, parang ganun ba? Pero parang isa din yan. Kasi di ba, bumabagsak yung rating ni BBM, pwede rin pampataas yan. Kung tataas pa, kung gagawin niya yon. Kasi kung gagawin niya yon, dapat lang talagang gawin niya yon. Kasi hindi lang dapat kalaban ng administrasyon ang inaano dito. Kailangan yun talagang mga binabanggit ng mga testigo ang kailangang mapanagot. Ngayon, kung merong dapat panagutan si Romualdez, dapat niyang panagutan yun. Dapat talaga is yung gobyerno ang gumawa ng paraan para malaman ang katotohanan. Parang malabo naman yun. Pero kung ganyan, gumagawa sila ng paraan, kumikilo sila, di very good. Sana nga, totoo ito. Sana magtuloy-tuloy ito. No? Pero kung dahil lang para bumalik ang trust rate, marami pang papatunayan. Sa totoo lang, marami pang papatunayan. Marami ka pang papatunayan sa taong bayan na talagang patas ang iyong mga nagiging desisyon. Patas ang iyong mga ginagawa. Kasi kung kahit sabihin mong ipahuli mo yung si Romualdez, tingin ko hindi pa rin kahit hindi pa rin tataas ang trust rate mo Kasi marami ka pang mali na dapat mong itama.
Siguro kung sakaling magawa mo lahat yun, babalik yung trust rate talaga. Si Martin Romualdez rin, baka totoo, gagayahin niya si Saldico na parang iniiwasan na niya, baka seryosohin na siya. Ewan ko lang ha. Hindi ko muna pangunahan, pero ito na yung sumunod. Pagkatapos doon, ito, panoorin ninyo. Ibinunyag ngayon ang tanggapan ng ombudsman na nakakuha umano sila ng intelligence report sa munoy tangkang pagtakas palabas ng bansa ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ito po ay kahit pa may umiiral na precautionary hold departure order at nasa kasagsagan ng investigasyon ito pong ombudsman kaugnay sa pagkakadawit ito sa anomalya sa multimilyong pisong flood control projects kickbacks. At dahil dyan, nananawagan ngayon ang ombudsman sa mga law enforcement agency na may kontrol sa border security ng bansa na bantayan ang galaw ng dating House Speaker. TJ Mendoza sa balita. Nagtatangkaw manong lumabas ng Pilipinas si dating House Speaker Martin Romualdez. Yan ang natanggap na credible intelligence report ng Office of the Ombudsman kahit pa may precautionary hold departure order na inilabas ng Sandigan Bayan laban sa dating leader ng Kamara. The office calls on all relevant agencies to make sure that this does not happen. Let me make this clear. Nananawagan ng Ombudsman sa law enforcement na may kinalaman sa border security para mabantayan ang galaw ng dating speaker. So kaya namin siguro nire-remind yung ating law enforcement agencies, pati na rin ang ating border control, to please watch out. Dahil malamang sa hindi niyan, lalabas ho siya sa informal channels at hindi sa formal borders natin. Hindi pa raw tapos ang ombudsman na mangolekta ng ebidensya at sa napipintong pagsasampa ng kaso laban kay Romualdez. Lalo pat ang plunder at money laundering complaint na inihahanda ng ombudsman ay iaakyat na sa preliminary investigation ngayong araw. Ibig sabihin, hihingan na ng counter affidavit o kontra salaysay ang dating speaker para mailatag nito ang depensa sa mga reklamong iniuugnay sa kanya na isa siya sa nasa likod ng maanumalyang flood control scandal. Pagkatapos, sasabihin, absuelto. Di ba? Wag mo na. Tsaka bakit siya tatakas, di ba? Kung ikaw, wala ka namang ginagawang masama, hulihin ka man o hindi, paninindigan mo yan, dilinisin mo yung pangalan mo. Kasi kung ikaw matatakot ka, is parang inamin mo yung pagkakamali mo. Di ba? Hindi katulad nila Jinggoy, nila Marcoleta, alam nilang wala silang kasalanan. Talagang hinarap nila yung sarili nila. Hinain talaga nila yung sarili nila. Kumbaga parang damputin nyo ako kung gusto nyo. Di ba? Wala kaming kasalanan, patutunayan namin sa taong bayan na kami ay malinis. Parang ganon. Eto, kung si Romualdez tatakas, parang inaamin mo yung kasalanan mo. Kasi hindi mo kayang harapin. Di ba? Parang, eto yung salita niya, kulong dapat kung kulong. At dilinisin ko ang aking pangalan. Baka mamaya, wag naman. Baka mamaya, biglang makatakas nga yan. Makatakas o pinatakas. Parang, sana nga, di ba? Sana nga talagang hinohold siya. Talagang talagang totoo yung sinasabi na hindi siya palalabasin ng bansa. Pero pag nakalabas yan, matik na. Huwag mo nang magmamayabang, Remulla, na ganun preliminary investigation. Yun nga mahirap, baka mamaya maabsuelto pa yan Kumbaga, sige, hulihin nyo, di ba? Kasuhan nyo. Tapos pag wala, mahina ebidensya. Absuelto yan. Yun. Yan ang mahirap doon. Totohanin nyo na. Kung talagang para sa taong bayan yung ginagawa nyo, unfair naman sa part ni Mike Defensor at ni Marcoleta. Yes. Sige, kulong nyo rin si Martin Romualdez. Tingnan natin kung totoo ba yan. Huwag puros kuda. Kasama nito sa reklamo si dating Appropriations Chairman Elizalde Zaldico. Isa sa ginamit na ebidensya ng ombudsman ay ang mga salaysay ng 8 sa 18 Maleta Boys. It is not, at this stage, a formal charge before a court. It is the office's determination that the evidence gathered is substantial enough to warrant a full and formal inquiry into whether or not the case should be filed in court. Wala pang sagot ang kampo ng dating speaker kaugnay sa pahayag ng ombudsman. Pero paano kung sakaling umalis na ng bansa si Romualdez? Ano ang mangyayari sa mga reklamong nakahain sa kanya sa anti-graft body? Parang niwi-waive na po niya, niwi-waive na po talaga niya yung kanyang karapatan para sumagot at maghain ng counter affidavit na ang nilalaman ho niyan ang kanyang depensa. So, we will have to resolve the case on the basis na lang po dun sa allegations sa complaint. So, wala na po siyang chance to defend himself in this forum. Dumistansya naman ang palasyo sa investigasyon ng maanumalyang flood control scandal. Kung saan po pupunta ang ebidensya. Sundan na lang po natin. So, Sis, ang daming drama ninyo. Hugas kamay pa kayo. Lahat namang yan, utos yan.
director niyan si BBM. Di ba? Saan pupunta ang ebidensya? Ewan ko lang kung kasabwat yung script ninyo. Ako I personally believe na ito, drama lang ito. Kasi kapag si Romualdez ay siseryosohin ng ombudsman na kasuhan talaga, aabot itong investigasyon na ito sa presidente. Hindi natin alam kung si Martin Romualdez at si BBM meron silang pinag-usapan dito. Ay, ipalabas natin ito na ganito, ganyan. Pagkatapos niyan, i-absuelto ka lang. Hindi, tsaka syempre, Sir Don Mar kung sakasakali talaga na may kasalanan si Romualdez, sa tingin nyo ba, ispapayag si Romualdez na siya lang? Diba? Kaya nga sabi ko, marami talagang naghihintay sa matitinding pasabog niyan. Hindi papayag ng ganyan-ganyan lang yan. Talagang may idadawit at idadawit yan. Ganun yan Pero kung yan, nagpahuli lang at wala siyang salita na kahit ano, wala ka nadidinig na kahit ano, parang alam mo na ibig sabihin nun. Baka mamaya magulat ka, pagising mo, wala na, absuelto na yan. Ganun lang yun Sabihin talaga, ipamukha talaga sa taong bayan na may ginagawa talaga ang administrasyon. Ang pangalawa, kung seryoso ito, ito lang ang ma-advise ko kay Martin Romualdez. Martin Romualdez, kung seryoso ito, sabihin mo na ang totoo. Oo, yun. Sabihin mo na ang totoo Oo. na may alam ka ba na tumatanggap rin si BBM? Tumatanggap rin ng maleta? Sabihin mo na ang totoo. Ewan ko lang talaga. Tingnan lang natin ang takbo nito. I cannot judge kaagad sa pangyayaring ito. Unless Kumbaga, mas maganda gawin muna nila bago sila magsalita ng magsalita. Patunayan muna nila sa taong bayan na totoo yung sinasabi nila. kung ikulong nila si Martin Romualdez. Kung ano po ang mangyayari sa anumang pag-iimbestiga dito, hindi po makikialam ang Pangulo at tatanggapin po ito. Sinusubukan pa namin kuhanan ng Bureau of Immigration kaugnay pa rin sa Intel report na natanggap ng anti-graft body. TJ Mendoza. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Sir Donmar TV. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.